ang ating guest for tonight. Isa lang naman siyang movie and events director. Kabilang na ang Lumuhod, Casa Lupa. Previous shows niya, no? GMA7, Black Rider. ABS-CBN, Pira-Pirasong Paraiso. Please help us welcome Direk Roderick Lindayag. Thank you for having me. Pero kailangan sabihin, tinuhog yung tatlong network. Oo nga eh. It only means na ganun siya kagaling na direktor. Kasi lahat ng stations, gusto siya makatrabaho. So, ang topic natin for tonight, Direk J, no? Ang pagiging ahente ba makakatulong sa'yo kung saan mo gustong pumunta? Direk J, hindi ko binanggit na credential na ahente. Paano nangyari na nandito siya ngayon, director siya, pero galing siya sa pag-aahente? Paano nakatulong sa'yo yung nakwento mo na kanina na nagsisales ka, kung ano-ano pinagbebenta mo, medyo nahihirapan ka. Ngayon, nabanggit mo na through the help of your brother, you were able to penetrate yung market ng mga direktor at mga show business, yes. Anong take us to that moment na, sige, nagbebenta ka ngayon? Ano yung mga naalala mong kwento ng time na yun? Well, siyempre, pag na-sales ka, wala kang hiyain, di ba? So, pakapala ng mukha. Okay. So, you have, siyempre kung mahiyain ka, you have to really approach people, di ba? And then, of course, maski sabihin mo hindi ka ganun ka-proud sa product na binibenta, you have to be proud. You have to believe in it. Ikaw unang believer. Ikaw yung unang believer. So, ayun. So, naging clients ko sila. At the same time, parang nagulat ako na parang kaya ko rin naman itong ginagawa nila on cam. So, yun. So, sabi ko, punta ako ng punta rito. Baka pwede akong... So, sinabihan mo nun? Si Direk Wen. Si Direk Wen Drama. Siya yung mentor ko talaga. So, sabi ko, Direk, lagi mo na lang ako pinapapunta sa set. Kung paartihin mo na lang ako. Hanggang sa one time, pupunta ko, di ba gusto mo umarte, magdala ka ng ganitong damit, ha? And then, yun na yung start. So, I started acting na. Okay. So, naging artista ka din? Naging artista talaga muna ako. Yes. At dami ng pinagdami, yes. No? So, habang nagbenta ako, siyempre, yun nga, medyo, yun ang maganda sa sales because dahil kontrolado mo yung time mo, so you can work multiple jobs. Ang pag-ahente is kind of stressful also. Yes. So, because you have a certain quota. May quota, may production ka kailangan ma-meet eh. Correct. Kaya, kumbaga, yun lang, para lang mas alam nila na baka they would think na it's an easy job. Yes and no eh. Yes, it's easy correct. Kasi you get to have commissions, but it's not easy because dog eat dog world siya. Yes, and at the same time, hindi siya regular, di ba? Pag nabentahan mo na si Juan ngayon, years. What are the chances na bibili si Juan ulit? Yes, ulit. So, parang you have to wait and then you have to look for another client. Sabi nga nila, di ba, na kapag sa sales, pag nakasarado tindahan, wala kang benta. Pero gusto ko lang matanong kasi na-excite na ako eh. Papunta na tayo sa pagiging director eh. Diba? Nag-artista na, tama? Yes. Pero ang something in common, whether you're a director, you're an artista, or even you're in all kinds of sales, ito ang magic question sa'yo, Direk. How do you handle rejections? Kasi at the end of the day, hindi mo lahat pabor sa'yo eh. Yes. Diba? So how do you handle it? Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direk J. Hello, sir. Another episode, and I'm so excited kasi dalawang director lang na mga kasama ko tonight. Parang hirap, no? Hindi ka na pwedeng tawagin na direct. Hindi. Kasi kailangan may Kuya J. Kuya Ito director kasi. Direct J na lang. Direct J. Yan. So, I'm excited for tonight, Direk, kasi itong guest natin, some of the people who might be listening and watching this podcast episode, baka nakita na rin yung mga dinirect niya na mga movies. Of course, I'm sure. At ibang mga teleserye. Yes. Ayan. So, without further ado, pakilala natin ang ating guest for tonight. Isa lang naman siyang movie and events director. Nakakabilang siya ng mga work niya ay mga teleserye, kabilang na ang Lumuhod, Casa Lupa.
TVN Studio Viva yan, no? Mm. Previous shows niya, no? GMA7, Black Rider, Mm. ABS-CBN, Pira-Pirasong Paraiso. Isa lang naman din siyang active member of Harley Owners Group, Pampanga Chapter, and Rotary Club of QC Big Bike Riders of District 3780. Mm. And also, President of International Fellowship of Motorcycling Rotarians, Philippine Chapter. Grabe naman Ang dami ang na rin, credentials nitong Oo, tawag guest ang dami natin, na ano? kinabibilangan, no? Basically. Grabe siya. Our guest for tonight, none other than, please help us welcome, Direk Roderick Lindayag. Direk, good Direk. evening. Good evening, good Magandang evening, gabi. at thank you for having me. Oh, masaya kami Long na time no see. andito ka. Yes. Pero kailangan ko lang sabihin, tinuhog yung tatlong network. Oo nga eh. Hindi na kontento sa isa. Oo. Oh. It only means na ganun siya kagaling na direktor. Kasi Oo, lahat grabe. ng stations, gusto siya makatrabaho. Oh, at kaya ako excited. Direk, siyempre, marami kang nahawakan, no? And marami kang experience. Excited ako na ma-import mo, not just kaming dalawa of course, medyo kilala mo na si Direk Gerald. Ako, malaman ko yung storya mo. Of course, yung mga ating mga ka-whiskey at mga kalubarkada out there, maraming matutulungan at matututunan sila mula sa'yo. Mhm. So, ang topic natin for tonight, Direk J, no? Ang pagiging ahente ba makakatulong sa'yo kung saan mo gustong pumunta sa buhay? Ang ganda naman ng topic. Grabe to. Hindi, grabe to. Kasi mukhang matinding topic natin to for tonight. Kasi tatlo tayo, may pinagkapareho tayong tatlo. Oo, at take note, Direk Direk J, hindi ko binanggit na credential na ahente. Paano nangyari na nandito Kaya siya nga, ngayon? Director exactly. siya. Pero galing siya sa pag-ahente. Ang galing, ang galing. Ang ganda. Na-excite na ako, Brian. Oo, pero bago ang lahat, syempre, kailangan natin muna malaman, no, kung saan ba nanggaling yung kwento mo? Ayun. Saan ba nagsimula ang lahat? Oo nga, layo, no? Kanina, director ngayon, ahente na Ayun ako. na nga, Oo, Kaya magtataka sila, bakit ganun? Mm. So, ang storya kasi niyan, siyempre, nung bata ako, I grew up in Olongapo. Mm. And then I transferred to Manila to study, high school, San Beda College. And then, eventually I took up chemical engineering sa Lasal. Engineer ka pala. Yes. Ayun. So, well, my dad kasi is from sales. And then, we have a pharma company dati. And Inulong ka po. Ilong ka po. well, hawak ng dad ko is Luzon. Luzon, So, okay. we have a pharmaceutical company. So, doon nag-start yung sales ko. And, of course, during my college days, syempre, engineering, medyo mahirap. So, medyo naligaw tayo ng landas ng konti. So, medyo maaga akong nagkaanak. So, that's why I have to work early. No, during my college days. Ilang taong ka nun, Direk? Mga 22, Mga ganyan? 20, 21. So, nag-aaral ka pa Nag-aaral by pa that ako. time So, na nagkaroon ka ng anak. yes. So, Okay. so, and then yung my mom, siyempre, ang sabi sa akin, Wait, so dito ka sa Manila. Manila. Sa Manila na. Nag-aaral. Nag-aaral pa ako sa Lasal. Doon, Okay. So, yung mom ko, of course, he supported me yung sa mga first part. But, medyo nung nagka-baby na, well, ang sabi niya sa akin is, I have to work. Diba? Kailangan mong tumayo sa sarili mong Yes. paa, sabi niya. Ang sabi sa akin ay, I will not give you fish. I will teach you how to get fish. No? Lalim, Ganda no? naman. Ganda. no? So, Ano? yun ang, hanggang ngayon, yun yung tumatak sa So, akin. Direk, lumaki ka sa may kaya, sakto, na Sakto pamilya. lang, yes, sakto lang. No? Tapos, nung time na nag-college ka, engineering ka pa pala nun, Yes. maaga ka nagka-anak ka, nagka-pamilya. Anong pakiramdam tumatapos sa isip mo na maaga pa lang sa buhay ka lang maging independent? Well, kasi 6 kaming magkakapatid eh. So, Madami rin. siyempre, magkakaroon ng selusan yan eh. So, alam mo na, siyempre, because I have added, di ba, sa family namin. That's why, yun nga, kinusap ako ng mom ko na, I think you have to work. And then, the only flexible job na pwede ako mag-aral at the same time, mag-work is sales. That's why I went into sales. Doon ka napunta. Doon ako napunta. Which is, Ano yung mga binenta ano mo? field to? Yung Well, sales mo? nung at first, sa
sa pharmaceutical ng parents ko. Okay. And then, siyempre, they cannot, naman, di ba, na ganun kalaki yung ibibigay sa akin. So, I went into car sales, buy and sell. Yeah. So, ikaw namuhunan ng kotse o nag-aahente ka lang talaga? Nag-aahente lang ako. Ng kotse. nag-aahente lang. Okay. These are economy cars, luxury cars? Different Different cars. kinds. Okay, So, okay. actually, ang nag-start talaga yon is nakarnap yung kotse namin at saka isang truck namin. Pero magkahiwalay. So, I got interest into knowing kung how to be an insurance agent. Okay. So, doon ako nagbenta ng nag-start. Kotse, tapos Insurance. nagbenta ng insurance Yes. yeah. sa kotse. Sa kotse rin. So, nag-double, double offer. Bili ka Yes. ng kotse sa akin. Bigyan kita ng insurance. Yes, Ganun. parang gano'n. Ang Kasi, hindi mo alam doon, Bri, nabuhay siya sa buong mundo nating dalawa. Insurance agent, car sales agent. yun. Yung Diba? before, oo. Oo. Tapos, And then, doon na nasa age na, ka pala, nag-insurance ka pala. And then, a friend, di ba? Sama ka. And then, training life insurance na pala yung training ko. So, puro sales na, nagpatong-patong na yung... And then, nakakatawa, director, ng galing sa kotse, insurance ng kotse, insurance ng taong sasakay sa kotse. Yes. And then, pati yung, before, hindi pa ganun kadami yung HMO, yung napasukan kong insurance, may HMO. So, yun yung naging way na I have to get, since medyo, medyo pricey ang HMO before. So, kailangan ko medyo high-profile clients. That's why, yung brother ko, nagtatrabaho sa ABS-CBN as a writer. So, I ask referrals. So, naging clients ko is directors at saka mga artista. Okay. pero direct matanong ko lang, kasi para lang malaman ng ating mga kawiski at mga low barkada dyan, may pera ba sa pag-ahente? I mean, kasi sabi mo, nag-car insurance ka, nag-ahente ka ng kotse, nag-pharmaceutical ahente ka, yun yung nauna Yes. di ba? So, ang tanong ko, ibig sabihin maganda kitaan. Kumukota ka ba lagi? Top producer ka ba? Well, ang maganda kasi sa sales, di ba? It's not how hard you work, it's how smart you work, di ba? Parang depende sa diskarte mo. Of course, because commission-based ka, you control your time. That's why, yun, hindi naman ganun kalaki yung production ko because I have to study on the side. Yeah, and you have a family. And then I have a family pa. And then, of course, yun pa, nawalan pa ako ng focus. Ang dami kong binibenta, di ba? O ano. Pero of course, ang pinaka-successful doon, pinaka-lucrative is realty sales, of course. Talaga yun, one time, big time eh. So, pati yun napasok ko. Kaya pala. So, yun ang malaki. Yun ang malaking kabenta ka ng isang tao, isang kondo. Pang mags na kagad. Yun. Di ba? Magandang commission agad. Direct Rob, no? Would you say na kinailangan mo kasi nung panahon na yun, dinidiskarte mo kasi may binubuhay ka ng pamilya? Yes, dahil siyempre, I have to pambili ng gatas, di ba? Pambili ng, of course, hospitalization pa, pagka nagkasakit and everything. Pero rent ng house. Kasi I have to move out, di ba? Ilan anak mo, direct? Ngayon, 5. So, nung time na binubuhay mo sila, ilan sila at that time? 2. 2. Grabe, believe din ako kasi alam nyo, sa ating mga audience ngayon, mga kawiski dyan, just to let you know, ang pag-agent, whether it's insurance, whether it's car industry, life insurance, real estate, yes, it is very rewarding, but you have to take in consideration na ang pag-ahente is kind of stressful also. Yes. So, Because you have a certain quota. May quota, may production ka kailangan mamit eh. Correct. Kaya, kumbaga, yun lang, para lang mas alam nila na baka they would think na it's an easy job. Yes and no eh. Yes, it's easy correct. kasi you get to have commissions, but it's not easy because, dog eat dog world siya. yes. And at the same time, hindi siya regular, di ba? Hindi siya regular. Pag nabentahan mo na si Juan ngayon, years. What are the chances na bibili si Juan Yes, ulit? ulit. So, parang you have to wait and then you have to look for another client. Sabi nga nila, Siyempre. di ba, na kapag sa sales, pag nakasarado tindahan, wala kang benta. Yes. Wala Wala kang kalakal. Oo. So parang, alam mo yun, as much as it's rewarding and lucrative, syempre, you also have to factor in na ano pa rin yan kailangan mong pagtuunan ng panahon, di ba?
cultivate mo pa yung relationship mo with a certain client, mga prospects mo. Correct. Yeah. Nilalapitan mo, di ba? Tsaka hindi ka pwede maging complacent rin. Dahil siyempre, hindi porket nakabenta ka ng malaki ngayon then you have to rest, you have to vacation and everything, buy what you want. Because there will come a time talagang drought di ba? Talagang wala kang sales for El Niño. El Niño talaga. Wala Yun. Pero Direct Rod, paano nakatulong sa'yo yung nakwento mo na kanina na nagsisales ka, kung ano-ano pinagbebenta mo, medyo nahihirapan ka. Ngayon, nabanggit mo na through the help of your brother, you were able to penetrate yung market na mga direktor at mga artista. Show business, yes. Anong take us to that moment na, sige, nagbebenta ka ngayon. Ano yung mga naalala mong kwento ng time na yun? Well, siyempre, pag na-sales ka, wala kang hiya di ba? So, pakapala ng mukha. Okay. So, siyempre kung mahiyain ka, you have to really approach people, di ba? And then, of course, maski sabihin mo hindi ka ganun ka-proud sa product na binibenta, you have to be proud, di ba? You have to believe in it. Ikaw yung unang believer. So, ayun. So, naging clients ko sila. At the same time, parang nagulat ako na parang kaya ko rin naman itong ginagawa nila on cam. So, yun. So, sabi ko, punta ako ng punta rito, baka pwede akong... So, sinabihan mo nun? Si Direk Wen. Si Direk Wen Drama. Siya yung mentor ko talaga. So, sabi ko, Direk, lagi mo na lang ako pinapapunta sa set. Kung paartihin mo na lang ako. Hanggang sa one time, pupunta ko, di ba gusto mo umarte? Magdala ka ng ganitong damit. Ha? And then, yun na yung start. So, I started acting na. Okay. So, nag-artista ka din? Naging artista muna ako. Yes. Ang dami ng pinagdami, yes. no? So, habang nagbenta ako, siyempre, yun nga, medyo, yun ang maganda sa sales because dahil kontrolado mo yung time mo, so you can work multiple jobs. Correct. Diba? So, pero, graduate ka na nun? That time, yes, graduate. Actually, okay. nagtatrabaho ako sa Unilab. Siyempre, Unilab ka din? Unilab. Kasi chemical engineering So, Unilab. Okay. Pero, of course, hindi naman, siyempre, pag starting, di ba? Pag newly grad ka, parang magkano lang naman ang compensation mo. So, I still have to continue sales. Okay. And then, of course, naging clients ko na sila. I have to diba, to attend to them kahit na pag na-expire yung insurance, I have to renew. Pag bibili ng bagong kotse. Yes. So, just for clarity lang, no, aral ka ng engineering, natapos mo. Tapos ko, yes. On the side, nag-sales ka, nagtrabaho ka sa Unilab. Yes, trabaho ko sa Unilab. For, I don't know how long that is. Mga less than a year lang. Less than a year. Pero you decided to pursue acting? Yes, acting and sales. And sales. Yes. Pero gusto ko lang matanong kasi na-excite na ako Papunta na tayo sa pagiging director di ba? Nag-artista na, tama? Yes. Pero ang something in common, whether you're a director, you're an artista, or even you're in all kinds of sales, ito ang magic question sa'yo, Direk. How do you handle rejections? Kasi at the end of the day, hindi mo lahat pabor sa'yo Yes. Diba? So how do you handle it? Well, yun yung magandang training sa sales because in sales, it's like 2 out of 10, di ba? Yeah. 10 yung bibentahan mo, 2 lang ang bibili. Correct. So, kumbaga ba, if you're in sales, sanay tayo sa rejection. So, yun naman yung, of course, may mga auditions na audition ka, hindi ka nakuha. Di ba? So, pag uwi ka, malungkot ka ba? Malungkot, siyempre. Pero, well, you just, parang sa sales, try another one. Try and try. Pag diba? nag-audition ka, binibenta mo yung sarili mo. Correct. So, ganun rin, parang sales rin di ba? So, ganun lang, try lang ng try hanggang sa, yun, I got a regular stint sa teleserye. Yun. No, do you mind us asking? Anong teleserye yan? Pero ano pa ako na, bata pa kasi ako noon mga 10 years old. Mula sa puso. Ni Claudine. Mula sa puso! Of course, we know that! Of course! Yeah. So, doon ako nag-start. Okay. Yun. And then, before kasi sunod-sunod yung mga teleserye and then matagal. Taon. Okay. So, yun na. So, that time, puso, ang tunay na ganyan. Oh my God. Pero Recti, I mean, ito lang, hindi ka ba naka-feel na you're not good enough or parang na-insecure ka ba sa ibang co-actors mo or let's say co-directors mo moving forward?
nakaramdam ka ba ng insecurity or do you feel certain kind of jealousy? Kasi Oh. alam mo, to follow up that, no, bago mo sagutin. Kasi syempre wala ka namang background sa ginagawa mo. Correct, Hindi ka naman correct. nag-practice na maging artista or nag-training Yeah. prior to deciding na mag-artista ako, magdidirect ako. Yes. Ano naramdaman mo nun? Well, siyempre, hindi naman mawawala yung insecurity. Yeah, Hindi yeah. mawawala yung, of course, na yung confidence mo, medyo, yung self-esteem mo talagang bababa, oo. mababa. But, parang in sales yan eh. Siyempre, kailangan Lakasan mo yung lakasan loob mo lang ganun yung ba yan? loob mo eh, di ba? Di ba sa sales nga, di ba? You have to look good, feel good, and do good. So, parang projection lang, di ba? Kailangan ng project lang ng project para darating rin Makatulong yung talaga sa time kanya, yung no, ano eh. Christine? Bakit si Direk pag siya nagsabi maganda? Ako kasi sa akin, iba sasabihin ko pati bahay na sikmura. Diretsahan eh. Diretsahan. Oh, so, hanggang ngayon naman eh, parang life is a sales eh, di ba? Totoo. Every day. Alam mo, even in my work right as a director, parang lagi ang sinasabi, di ba, especially in show business, di ba, na you're good as your last project. Oh, yes. Kahit yes, na yes. 150 yung nagawa mo. One mistake. You're dead. You're Tapos, dead. You're oh, done. You're You're done. done. Pero dahil sales tayo, hindi dead. Di Hindi ba? pwede. Kaya ko pa. I-resurrect mo. Di ba? Call a friend, di ba? Call a friend, yeah. That's why, friend, yun lang naman ang magandang reputation na naiwan ko sa business na to. That's why, yun, hindi People joke yun. Talagang ABS, TV5, and GMA Yeah, people are Na- coming back and na BBC. if lalapitan ko, Mm. yun, Mhm. they don't reject me because yun naman, siyempre, hindi naman ako yung director na, oy, Yes, yes. alam mo na. Okay. Pero direct, ito yan. So, okay, gets na namin na from dahil sa pagsisales mo, pagiging ahente mo, nadala ka niya sa pagiging artista hanggang sa pagiging direktor. Pero, isi-segue ko lang sa'yo, Bri. Ikaw ba, nadala ka ba ng pagiging sales mo sa pagiging technical director mo, pagiging podcaster mo? Malaking tulong sa akin yung stint ko with life insurance. I also sold life insurance policies before. I would say that it honed my character and somewhat how I see business. Lagi kasing lumaki ko sa pamilya na yung nanay ko talaga nasa life insurance. Oh. So I see, kumbaga namomodel ko sa utak ko, yung nakikita ko, nanay ko, diadalaw namin yung kliyente, service. So in batang edad pa lang, kumbaga na-absorb ko na yun eh. So yung roots ko of my character is really in helping and adding value. So, yung stint ko with sales, nakatulong sa akin to where I am today simply because it allowed me to see a bigger picture na sales is not just shoving a product down Yes. other people's throat. It's really building that relationship eh. Yes. Diba? Paano kita bebentahan nang hindi ako nagbebenta? And that's by building that trust with you. Diba? So, natutunan ko din yun sa negosyo. Kami ni Direk, hindi kami magkakalala noong una. Kinuha lang niya ako. Pero syempre, hindi ako basta-basta go into a project na magawa lang yung serbisyo, product or service. It's go into a project na syempre, I have to also understand na meron niyang kailangan mabuuing tiwala na sa akin eh. Diba? So, that's how life insurance, being able to be in sales, helped me in the creatives right now. Galing. Still revolving around, grounded siya na building relationships. So, in Yes. short, thankful ka na naging ahente Oo ka. naman. Thankful. Ano yun eh, Who knows? making a difference rin, di ba? Making a sa, difference. Totoo Nakakatulong. yan. At naniniwala ako na talaga eh. Ang pagiging ahente, basta't marunong ka, alam mo kung paano mo gagamitin yung knowledge mo, yung skill mo, and yung ipon mo. Malalagay ka niya kung saan mo gustong makarating sa buhay mo. Pero alam mo kung anong pinaka-importante sa sales na hindi, na laging nakakalimutan? After sales. Ay, totoo yun. ayan, Yun. oo nga. Totoo yun. Yun yung yun siguro yung until now, kaya rin tumagal rin ako. I've been with show business for 20 plus years na rin. So, 25. Siguro yung after sales, yung after work, 'di ba? Correct. Kasi yun yung
yun mas nag-define more than the works nga kasi ako naman steady lang, no? I'm not award-winning, di ba? But yung pakisama, yun yung after sales how you deal with people, how you talk to them, how you deal with them, especially not only the bosses but also, di ba, from the Even staff and crew, yeah. di ba? Yun yung ano All yun walks yung- of life, basically. Yes. Especially, alam mo, meron sinabi sa amin si Ariel Rivera na you have to be good to everyone. Kasi hindi mo masasabi kung Sino aangat dyan? Or, sino aangat dyan. Oh. Even yung production assistant, yung PA ngayon, baka in a few years or after 5 years, 10 years, si Coco executive Martin na yun. producer na. Or si Coco Coco Martin Martin na, na, di ba? who knows? Baka Oo. dati nilahit mo si Coco. Oo, Ngayon, tama, nako, tama. wala na. Tama So, yan. yun. Parang yun yung after sales sa show business di ba? Yung after your work now, and then what, di ba? And Correct, then, correct. how you treat people. How you treat people, how you handle them, and how you manage. Ang galing, Direk. Ang galing. Alam mo, natutuwa ako. Kasi, pag nasa sales ka talaga, ako feeling ko nagiging malalim kang tao Kasi you get to interact with different kinds of people. Meaning, meron ka dyang masasayangin mo lang yung oras mo. Meron dyang mga kliyente na maniniwala talaga sa'yo. Meron naman yung just for the sake lang na i-redirect ka para mapunta ka ulit sa ibang kliyente. So, kumbaga parang, ang point ko lang, ang pagiging ahente is, for me, is something na vinavalue ko. Kasi, marami kang matututunan dito sa trabaho na to. Although, sabi ko nga kanina, double-edged sword ang pagiging ahente. To some other people, they would always think that being ahente is glamorous because you get to have a lot of commission. But to some other people, they would think and they would just say they're just an ahente. Ahente lang Ahente yan. ka lang. Yes. Oo. Although di mo masisi kasi minsan kasalanan yan ng mga taong transactional Yeah. Put a bad name. Oo, na para In the direct career. bilhin mo nga tong direct gawa tayong project, ganito bilhin mo tong ganito ko, produkto ko. After ko mabentahan, tapos na. Kumbaga, wala ka ng after Yes. sales kagaya nga na sinabi mo kanina, 'di ba? Alam mo ba, up to now, even director na ako, director na ako, may papa-insure ako ng kotse. Magkano lang ang commission? Yeah, even registration. Wow! Papa-register na. Wow, yung, galing. yung brother ko, pa-register mo nga yung motor ko. Hindi ko alam You know who to call. Who to Yeah, call? direct. Yun. So, pero siyempre, ngayon naman, siyempre, yung connections na. Tatawag lang ako. Medyo Diba? curious ako, direct. Saan mo nakuha yung matulungin mo na yun ang vibe mo sa akin, na parang matulungin ka, natural sa'yo. Sasagutin mo yan. Sa pagbabalik ng Life Over Whiskey. So, eto na, ang segment. Kung Yan. saan tatanungin ka namin, Direk Rod, no? Ano ba top 3 qualities mo sa person? Wow. Ang bigat Hindi ko masabing ganda lang ng lalaki. Ano? Yeah! joke lang. Ang ganda ng lalaki. Oh. Then, siyempre, number one is, empathy. Talagang, I love that. hindi naman ako talagang maawain, pero eventually lumalabas Minsan naiinis nga, pero Yeah. tulad yung, di ba, yung sabi nga nila, director ka, masungit ka. Hindi ko kayang manigaw. Hindi ko, It's great quality. hindi ko naawa ako sa tao Para bang, minsan nga, gusto mong mainis sa driver, di ba? But, isipin mo na lang, kaya nga, kung nakaangat-angat ba siya, ganun Hindi ba yun siya? ang trabaho Di ba? niya. Hindi yun ang trabaho niya. So, yun, siguro sa akin, number one is empathy talaga. Yun rin naman yung nagdadala sa akin up to now. Even sa work, even sa Rotary, yun yung how you treat people. Diba? And of course, siyempre, friendly. Marami tayong friends. And Approachable ka, kumbaga. yes. Kumbaga ba, I don't like enemies talaga. Kaya nga, marami nagsasabi, ba't tayo mo bumili ng barel or ba't wala kang barel? Kailangan ko ba? Wala naman akong kaaway. So, di ba? So, I don't like enemies. And then, Lastly, siguro, empathy, friendly. And then, number 3 siguro, yung tinuro sa akin ng dad ko is grounded. Talagang, Humble. lang. Alam mo, especially last May, I almost died. So, yes, so, na-ICU ako because of, internal bleeding. So, may BP dropped to 60/40 and then my heart rate went up to 270, 280. Ganun.
So, muntik na ako mag-cardiac arrest. So, yun. Doon mo marirealize na yung lahat ng material and then the money na material things baliwala in just a snap. So, just remain to be humble, just remain to be happy, and of course, the legacy na may impart mo yun yung true wealth, not the money that you have in the bank or you have in your pocket, diba? And now, nandito na tayo sa pinaka-inaantay natin na segment, Karaoke King ka ba? Eto na nga. Ano bang kakantayin natin dyan, direct? Yun nga, yun nga ako nahihirapan kasi ang singer sa family namin yung brother ko eh. So, pero siguro dahil kanina narinig ko kinanta mo yung Mula sa Puso. Ayan. Kasi ano bang memory mo sa Mula sa Puso? Ayun ba ang unang film mo? yun yung teleserye mo? unang teleserye ko na. Ayan. As an actor. As an actor. As an actor. Kaya nga, pag nagtatanong ako, artista ka dati, di ba? Hindi naman po. Hindi naman mo. Pogi lang. Diba, Pogi lang. Siyempre, nasa Google eh. So, So, sige, search ko. Mula sa Puso. Mula sa Puso. And then, of course, eventually rin, yun rin yung magdadala sa'yo sa buhay, di ba? Basta lahat ng gagawin mo mula sa puso. Di ba? Mula sa puso, you will never go wrong. Ay, ganda na. Sige, ready ka na ba? Patay tayo. O, editor, ikaw na bahala, ah. Ikaw na bahala sa score ni Direk, ha? Sige, sabayan natin si ano. Okay. 3, 2, 1, and go! Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Para bang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na nararanasan kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Okay. Tan-tan-tan-tan-tan! Thank you. Galing ni Direk. Grabe, Game na game si Direk. Galing. Ngayon lang ako kumanta sa camera. First time. Oo. First time. Kaya nga nagdirektor ako kasi Ayaw mo na ikaw dinidirect. dahil naging shy type ako bigla sa pero napakanta nyo ako, hindi ako makatanggi. Ayun na nga, Direk. Tsaka yung mga tao dyan na nakikinig, baka hindi nyo na alam kung ano yung Mula sa Puso. Oo nga eh. Malalaman yung edad ko nito eh. And welcome back to Life Over Whiskey. At ito na nga, Direk Rod. Kwento mo naman sa amin, saan ba nanggaling yung trait mo na pagiging matulungin? I would say siguro sa dad ko. Dahil yung dad ko, growing up, siya yung I look up to him eh, talaga. Alam mo siya yung tipong tao na 100 na lang yung laman ng bulsa niya, ibibigay pa niya. So, and of course, member rin siya ng, naging governor siya ng Rotary Club. So, talagang innate sa kanya yung pagtulong. Talagang, alam mo, every Christmas, hindi siya politician, pero yung pila sa labas ng bahay namin. Mahaba. Akala ko naman before, parang normal lang yung maraming inaanak, no? Minsan nga dumadaan siya sa simbahan, eh. Para lang magninino, mas hindi niya kilala. Ganon. Oh, kasi malapit yung bahay namin sa Olongapo. It's a few meters away from the church. So minsan tinatawag siya. Ganun. Pero nabanggit mo Rotary. That's also the reason why nag-Rotary ka? Like, what's the connection? Sa totoo lang, before I don't want to join Rotary because I saw how committed my dad was during yung Rotary days niya. No? I practically grew up with him sa Rotary. Pero kami, siyempre, ang ina-enjoy lang namin sa Rotary noon is yung fellowship, yung mga party-party, pati yung pagtulong, siyempre sa dad ko lang eh. Yeah. But we witnessed, di ba? Siya yung tipong bumagyo ngayon, mamaya, yung namimili na, may plano na, magbibigay na. Okay. Very, sa memory ko is yung nag-earthquake nung
1990? 1990, yes. Yes, Yung sa 1990. yung sa Baguio and Nueva Yes, Ecija. yes, yes. Then Okay. Pangasinan. Because malapit sa Olongapo and then same district siya sa Rotary. The next day, siyempre tuwan-tuwa kami, walang pasok, di ba? Yung dad ko, samahan niyo ako. Saan tayo pupunta? Sa Dagupan. Anong gagawin natin doon? Mamimigay tayo ng... Yung dad ko nag-drive ng truck na punong-puno ng bigas. ng sacks of rice. And then kami ng brother ko, dahil lalaki kami. Kahit pupunta tayo doon. And then, because of marami nag-collapse na bridges, we have to travel. Usually, ang travel lang to Dagupan, mga around 2 hours lang, 2 to 3. Pero it took us practically the whole day para lang makarating. Kasi ang daming putol-putol, nakaharang. puro detour. Yan, ang daming nakaharang, daming bumagsak. Oo. Pero going there, makita mo, nag-iiyakan yung mga tao because talagang totally devastated, destroyed talaga. And then, ayun, bigay. Then, yung tao lapit. Because wala silang makain eh. So, doon, I grew up, yung dad ko very helpful talaga sa mga tao. Parang naging core memory mo din yan, no? Na naalala mo hanggang ngayon. Very detailed siya. Oh. Minsan, siyempre, parang ikaw rin mag-isip ka na, before ngayon, 100 na naman ang wallet ko eh. Bibigay pa niya. Yung gano'n. Yung 100. So sabi ko, ba't yung bibigay mo pa? Wala na nga laman, di ba? Oh, correct. Walang-wala ka na nga. Walang-wala pa. So, siguro yun, eventually naman lahat naman na natututunan natin sa buhay, what we apply is kung ano yung na-impart sa atin, na how we grew up, diba? Upbringing din how yung natin. ano natin. Kaya talagang ayoko. And then napilit lang ako because my friend nagtayo siya ng Rotary Club of Quezon City Big Bike Riders. Nagmamotor tayo. Yes. So, sabi ko, sige na nga. Pinagbigyan ko. And then, yun na. Eventually, naging president na rin ako. So, yun. Alam mo, Na-connect nakakatuwa na. na sa kwento mo, no matter how much you try to deviate dun sa pinanggalingan mo at yung talagang root mo as a person, kasi inherent na sa'yo na matulungin ka. Nakita mo yun, na model mo na sa utak mo yun eh. Babalik at babalik ka pa rin talaga. Yes, talagang talagang, well, God will make a way. Alam mo ba, my dad became a governor sa Rotary nung year kung kailan ako gagraduate. So, wala siya nung graduation ko. Graduating with honors pa naman ako. Kaya medyo meron rin akong karga sa Rotary. Kaya parang ayoko dyan. Gets. So, parang naramdaman mo ba na tumutulong sa ibang tao pero Sa family, kulang sa time. Oh, yes, parang ganon. And then, but, nung na-induct ako sa Rotary, medyo nakita ko yung happiness ng dad ko kasi 6 kami magkakapatid. Ako lang yung nag-Rotary. Ako lang yung sumunod sa footsteps niya. Diba? So parang, kaya kita ko naman na proud siya. And then, yun. So parang yun yung graduation ko. Kasi nung inindak ako siya, nag-induct sa akin. Wow. So, yun. Actually, maraming umiyak nun eh. Oh. So, yung friend ko, loko-loko, dibit-bit pa yung medals ko sa nung graduation ko kasi natago ko naman eh. Oh my God, we'd love to see so, that. sinabit sa akin ng dad ko yung medal ko. Doon sa Rotary na. Biro mo after 30 years. Wow. So, yun. What a story. Galing ng story. After 3 decades. Sabi ko nga God will make a way eventually. God will make a way. Yeah. Direk, meron ako isang gustong tanong sa'yo na feeling ko gusto ring malaman ng ating mga ka-whisky at mga kalobarkada. Sa tingin mo ba, utang mo sa sales or sa pagiging ahente kung nasan ka ngayon? Diyan sa profession na yan. Well, Sa lahat yes. ng ginagawa mo. Ako sa tingin ko because number one, may dad. Yung dad ko, sales rin siya before. Unilab rin. Parang ako yung sumusunod sa yapak niya. Pero hindi naman sinasadya. In different time zones, nagkataon lang na. Pero siya sales, ako nasa production. Pero, yun, nag-start rin siya as ahente ng Unilab. So, and then nag-business. And then, ako, yun rin, same, sales. And then, sales brought me sa show business. And then, sales rin naman yung nag-sustain because in show business on and off di ba? So, pag wala naman akong work, direct, pwedeng tulong, benta mo tong kotse. Ayun. So, extra income, di ba? So, may mga ganun Alam mo, yun rin naman yung natutunan ko sa sales and giving. Talagang,
God will provide eh. Minsan parang wala naman akong ginagawa And then may tatawag sa'yo. Uy, binibenta ko yung kotse ko. Bibili akong bago. Uy. Siyempre, kahit na hindi ganun kalaki, but still, di ba? Money is Na money. money, wala. Di mo naman mapupulot yun na umiinom ka sa kanto, di ba? Tama, So, Tama. kaya, ano rin yung how you sustain your life, di ba? Yung perseverance sa sales, Yes. yun yung nagdadala rin sa'yo eventually. Ang galing. And then, never giving up, di ba? Talagang, hindi ka nga kumotad this month, pero the following month, bawi. Sobra naman. Yes. Pero Bri, alam mo for tonight, magbibigay ako ng takeaway ko. Yeah, go ahead. Okay. Sa mga ating kawiski at kalaw barkada, ang takeaway ko for tonight is that lahat pala ng gagawin mo sa buhay mo, kahit anong trabaho mo, kailangan galing sa puso. Sabi nga ni Direk, lahat ng ginagawa mo, kailangan mula sa puso. At dun sa mga ahente or balak mag-sales, wag nyong ikakahiya na kayo ay ahente. Kailangan mahalin mo yung trabaho mo, paniwalaan mo na magiging magaling kang ahente kasi you'll never know. Kapag tandaan mo, ang sales is unlimited income. Depende sa effort na ibibigay mo. So, and lastly, sabi ni Direk pa pala, na ang pinaka-importante sa sales is that the after-sales service. So, laging yung tandaan lang yun. How about you, bro? Ako, siguro ang takeaway ko dito, no, sa usapan natin, ang ganda ng mga points natin and inputs. Sa akin, if you are into sales, apart from making sure na you are keen on providing after sales service, don't judge people. Kasi you'll never know kung eto bang tao na tinulungan mo dati, ano lang siya, sabihin natin, crew member lang siya ng isang fast food chain. Pero, ngayon, sales director na. Ngayon, sounds fun. Alam mo yun? So, I mean, if you're into sales, malaki matutulong sa'yo if you have a kind heart, you reserve or suspend judgment, diba? Kasi you'll never know. Sometimes, ganun ang buhay. Sometimes you're up, sometimes you're down. Yeah. Correct. Same as with our production, our income, minsan meron, minsan wala. So, may mga tao na ngayon mababa pa sila, pero dahil you built a relationship with them, over time, habang umaasenso sila sa buhay, naaalala ka nila at ikaw yung una nilang lalapitan. How about you, Direk? Ano bang takeaway mo for tonight's conversation? Sa sales, of course, sales can lead you to where you want to go. Dahil ang sales is unlimited 'di ba? Unlimited yung pwede mangyari sa iyo. At the same time, ang dami mo kasing makikilala pag nasa sales ka. True. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, but the most important thing is after sales. Sabi ko nga, ngayon director na ako, tumutulong pa ako sa pag-register ng mga kotse nila, maski way back pa sila bumili sa akin. Pati nga yung insurance sila and how to claim, parang wala nandoon na rin yung joy and fulfillment ng siyempre, di ba, pag hindi ka lang dahil nakabenta ka but you're helping others, di ba? And makita mo silang masaya at kontento sa service mo, siguro yun yung pinaka-fulfilling sa lahat. That's why it will bring you to places, not only sa existing work ko ngayon, na siyempre I have to sell myself. Yes. And then, now, na nasa advocacy naman ako with Rotary, talagang same rin di ba? Na you just have to be truthful sa lahat ng ginagawa mo, and that truthfulness will bring you to where you are right now. Diba? Napakaganda naman. Maraming salamat sa yung napakaganda. Ang ganda. Galing, Direk. Happy kami ni Bri at nag-guest ka sa amin. I mean, marami kaming learning na natutunan for tonight. And alam mo, sometimes even we're all guilty of this. Sometimes even if you know na yung mga bagay na yon, it hits different when you hear it from someone. Right? Yeah. Tsaka dito mo makikita na, alam mo yun, eventually, life converges kung sino ka ba talaga babalik at babalik ka kung sino ka ba talaga. Yeah. Na-lead ka. Maybe it was through sales na na-develop or na-hone yung skill set mo and maybe get into a lot of people.
Pero it's meant to be para sa'yo, direct. Yes. So. And with that, I guess, Yeah. we end this episode. Sana po marami kayo na natutunan at napulot na aral. Please do follow. Saan po ba kayo makikita ng ating mga audience? Panoorin lang nila Monday to Friday sa prime time ng TV5 is Lumuhod Ka sa Lupa na umi-air pa siya until now. And of course, support Rotary Club of Quezon City Big Bike Riders dahil yung mga advocacies namin and how we help people nandoon because it's giving back, 'di ba? Ngayong nandito tayo sa estado na medyo okay na tayo, medyo steady na, it's time to give back naman, 'di ba? To share yung blessings. Sabi ko nga dati kami yung yung big bike riders with a bigger hearts. Yun. Wow. Ay, wow. Maganda ipasok pa rin. Maganda na ipasok pa rin Naipasok Big pa bike rin. riders with a bigger heart. Oo. Kasi di ba pagka nakamotor, di ba sabihin na, mayabang. Diba? Pero mukha lang. Lang. Pero pogi pa rin naman. Pero direct, hindi lang yun ang big. Meron pa isang big. Anong big? Big emotion. Kasi di ba sabi ni direct empath siya. So Okay. big emotion. Big on emotions. Big on Yes, emotions. yes. So, Okay, diba? and with that, And with that, we'll see you on the next episode. Cheers, guys. cheers. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over. Big Eyes Production.